Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay I Like Song at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi ko kayang maglaro. Nakangiting tumingin si Fangkon kay Aaron. Ito ay tulad ng panonood ng hanggal na ratio. Hanggat gusto niya, maaari niyang maglaro ng Aaron ng buhay sa disyerto na lungsod na ito. Hindi ba niya kayang maglaro? Baliw ka talaga sa self-confidence mo. Ngumisi si Fangkon. Sa sumunod na segundo, biglang naging mabangis ang kanyang mga mata. Malamig siyang uminom. Okay, maglakas loob kang sabihin na hindi ko kayang makipaglaro, at paglalaroan kita ngayon. Paano? Gawin mo ang gusto mo. Sige, ako Fangkon ang naglagay ng mga salita ko dito. Kung hindi kita kayang gawin na asong babae, babaliktarin ko ang mga salita ko. Pagkatapos noon, sumulyap si Fangkon, tumingin kay Aaron, malamig niyang sinabi, dapat kang kumapit. Kung mamatay ka ng napakabilis, wala itong kabuluhan. Huwag nating sabihin kung kaya mo akong patayin. Kahit na may kakayahan ka na, patay ka bago ako mamatay. Ngumiti ng mahina si Aaron. I like your shameless spirit. Oo, bibigyan muna kita ng appetizer, tapos main course pagkatapos kumain, tapos bukas. May magandang play, ngumiti siya ng maitim at winagewe ang kamay. Nang marinig ito, ilang mga lalaking gwardya ang nagbukas ng pinto ng bilangguan sa maikling panahon, at pagkatapos ay inaresto ang Aaron. Aaron ay hindi lumaban. Hinayaan niya silang alagaan ang kanilang mga sarili na may mapang asar ng ngiti. Inaasahan mo ba na mapipigilan ako ng mga hipon at alimango? Natural na wala silang paraan para kunin ka, pero sa tingin mo hindi pa ako handa. Ngumiti si Fangkon at labis na ipinagmamalaki, bakit hindi mo subukang magdala ng enerhiya? Naglagay ka ng lason bago ka pumasok, hindi ba? Ngumiti si Aaron. Bagamat walang lasa ang hangin, napansin na ng Aaron na ang anino sa dulo ng koridor ay kumakaluskos pa rin sa harap ng hangin, ngunit nang pumasok ang hangin, siya ay ganap na hindi gumagalaw. Ang kakaibang poison powder na nakalap ng 8 lason sa mundo ng disyerto ay walang kulay at walang lasa. Maaaring hindi gaanong pakinabang sa mga ordinaryong tao, ngunit ito ay nakamamatay sa mga eksperto, dahil gumagana lamang ito sa mga elixir field ng mga tao. Sa madaling salita, mas mataas ang cultivation, mas malakas ang problema ng toxicity nito. Huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo. Sa estado mo ngayon, mas mabuting maging isang patay na baboy. Kung hindi, kapag ikaw ay mapalad, magdudugo ka at mamamatay. Sa sandaling bumaba ang boses, humagalpak ng tawa si Fangkon. Ngumiti din ng mapait si Aaron at inatake siya ng lason. Ano ang pinagkaiba nito sa paglalaro ng malaking kutsilyo sa harap ni Gonggong? Ang pinaka-nakakatuwa ay parang nararamdaman talaga ng mga lalaking ito na handa na silang kainin ang kanilang mga sarili. Natapos ang pagtawa ni Fangkon at malamig na uminom, ibaba mo ito. Pagkatapos, ilang lalaking gwardya ang nag-escort kay Han Sanyi hanggang sa isang bilangguan sa pasukan. Sa dingding, lahat ng uri ng instrumento sa pagpapahirap ay nakasabit. Maging sa ibang mga ekstrang lugar, mayroong lahat ng uri ng mga instrumento sa pagpapahirap na may iba't ibang laki, sa gitna ay isang malaking batong kama na may mahusay na pagkasira sa gilid ng kama. Halata na maraming tao ang pinahirapan sa kama na ito. Ang mga taong ito ay nasa sakit, hinawakan niya ang gilid ng kama, kaya pati ang gilid ng kama na gawa sa bato ay sobrang pagod. Ilang tao ang direktang nagmarcha ng Aaron patungo sa kama, at pagkatapos ay inayos ang mga paa ni Aaron sa kama gamit ang mga tanikala na bakal. Matapos gawin ito, si Fangkon at ang iba pa ay nginisyan. Para sa kanila, ang Aaron ay hindi naiiba sa korderong kakatayin,
ngunit ito ay nasa kanilang mga kamay. At para sa Aaron, talagang na-curious siya kung ano ang ibig sabihin ay kayang paglaruan ni Fangkon. Ang kanyang sarili, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagsasabi ng maaga, sa tuwing gagawa ka ng kutsilyo sa akin, natatakot akong magkaroon ka pa ng 10 kutsilyo o higit pa, malumanay na ngumiti si Aaron, mukhang aso si Kaunima, ang hirap niyang kausap, bigyan mo siya ng unang ulam, pagkababa ng boses. Isang lalaki ang naglabas ng isang silver na bote na halos kasing laki ng braso niya on the spot, sabay lapit niya na may dalang punyal sa kamay, sa pagtingin kay Fangkon, tumango si Fangkon sa kanya, dinampot ng lalaki ang kumikinang na punyal sa lugar at itinutok ito sa Aaron. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master, salamat sa solid na suporta po. Biglang pinutol ng punyal ang braso ni Aaron. Gayunpaman, nang lumabas ang sugat at umagos ang dugo, sinusubukan ng lalaki na buksan ang bote na pilak, ngunit bigla itong sumimangot. Nang tumingin siya sa ibaba, nanlaki ang mga mata niya. Hindi ko alam kung kailan ako nagkaroon ng malaking butas sa paa ko. Pagtingin ko sa batong kama, nakita ko ang isang malaking butas sa ilalim ng braso ni Aaron. Ang dalawang butas ay konektado. Pero hindi masakit ang stone bed, pero natigilan saglit ang guy, at biglang pumasok sa utak niya ang heart-piercing pain. Ang mga kalakal ay nagbigay ng biglaang sigaw ng sakit. Pagkatapos ay inihagis nila ang hindi pa nabubuksang bote at punyal at nagpagulong-gulong na may malaking butas sa paa. Si Fangkon at ang isang grupo ng kanyang mga subordinate ay halatang natigilan. Halatang gulat na gulat sila sa sitwasyon ngayon. Aaron smiled, bakit? Ang parusa ay mali. Ito ay ginamit sa kanyang sariling mga tao. Nang marinig ito, galit na galit si Fangkon, malamig na tumingin sa isang lalaking bantay, at agad siyang sinenyasan na ipagpatuloy ang parusa. Nagpanik ang lalaking guard. Gayunpaman, hindi niya namamalayan na kinuha niya ang bote sa lupa. Pagkatapos, sa sandaling mabuksan ang takip ng bote, isang labis na hindi kanais-nais na amoy ang lumabas mula dito. Ito ang dugong pilak at ang diwa ng butiki ng disyerto. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng malakas na kapangyarihan ng pagsasanib, kaya't natutunaw ito kapag nakita ang dugo. Gayunpaman, ang butiki ng disyerto ay isang hayop na may malamig na dugo, kaya kapag ang dugo nito ay pinagsama, by it, hey. Hindi mo na mararamdaman ang init sa disyerto, ang sasamahan mo ay ang lamig na hindi titigil hanggang sa huli, dahil ang temperatura ng katawan ay sobrang mababa, ngunit nabubuhay at namamatay. Sa sandaling bumaba ang boses, tumingin si Fangkon, at ibinuhos ng lalaking si Wade Don ang pilak na dugo sa pilak na bote sa sugat ni Aaron. Bagaman isang patak lamang, ang epekto ay tulad ng inaasahan. Gaya ng sinabi ni Fangkon, ang patak ng pilak na dugo ay nawala sa sugat. Pagkatapos, matapos ang dugo ni Aaron ay naging pilak, ang sugat ay agad ding gumaling. Isang ginaw ang biglang tumama sa buong katawan ni Aaron, kaya hindi napigilan ng katawan ni Aaron na bahagyang manginig. How is it? Ba't bigla kang nanlamig? Malamig na ngumiti si Fangkon. Hindi masama, ngumiti si Aaron. Mabuti, nauuna pa ang magandang laro. Bumagsak ang boses ni Fangkon, at lumapit ang isa pang lalaking guard na may dalang brazier. Ang apoy sa brazier ay mabangis at ang pagtalon ay pambihira. Sa ilalim ng tanda ni Fangkon, ang brazier ay inilagay sa paanan ng Aaron. Kapag ang dugo ng butiki ng disyerto ay pumasok sa katawan, ang mga tao ay makararamdam lamang ng walang hangganang lamig. Halos hindi nila alam ang init. Kahit na ang mga tao ay malapit na mamatay sa init, sasabihin pa rin sa iyo ng katawan na malamig. Ang brazier barbecue na ito ay paghahanda para dito. Sa oras na iyon, kahit na ay ihaw natin o ipaso man lang ang mga paa mo, wala kang mararamdaman kahit kay titing na amoy at maririnig mo lang ang proseso ng iyong mga paa ng dahan-dahan mula sa paghinog hanggang sa pag-zoom sa ilalim ng apoy, pagkatapos cut-okan namin yang paa mo ng maliit na martilyo na gawa sa kahoy. Hoy! Oy! Naranasan mo na bang magbasag ng uling gamit ang martilyo? Ang galing! Tot-tot! Sa puntong ito, nagkatinginan si Fangkon at muling nagpakita ng mabangis na ngiti. Ang pagpapahirap sa apoy ng yelo ay isa sa 10 pinakakahila-hilakbat na parusa sa disyerto na lungsod. Ang mga taong pinarusahan ay hindi lamang magdurusa sa walang katapusang yelo, sakit, ngunit may inis din sa pagsunog ng apoy. Oo, sa buong proseso ng pagsunog, ang mga tao ay talagang hindi magdurusa ng
anumang sakit, ngunit sa katunayan, napanood nila ang kanilang sarili na sinusunog at pagkatapos, napapaso. Ang psikolohikal na sakit ay higit na mabangis kaysa sa pisikal na sakit. Sa makatuwid, ang pagpapahirap sa yelo at apoy ay isang dobleng pagpapahirap sa katawan at espiritu ethics. Hindi napigilan ni Aaron na matawa sa amoy ng coke, parang pagkatapos kumuha ng Vulcan Stone ng Renshenwa. Ewan ko ba, kung sinumpa ba ng lalaking ito ang kanyang sarili sa likuran niya. Ito ang pangalawang beses na inihaw siya ng dahan-daang tiningnan ni Aaron si Fang Kun, humiling at sinabing, "Pwede ba akong magsalita?" Humingi ng awa, "Hindi, gusto ko lang sabihin." Grabe, nang marinig ito, biglang tumigas ang ngiti ni Fang Kun, biglang tumaas ang walang pangalan na galit sa kanyang mga mata, at bahagyang nanginig ang kanyang kalamnan dahil sa kanyang lakas. Storytelling channel sa YouTube. Provocation, pulang prutas provocation. Ito ay simpleng hindi pagbibigay pansin sa iyong sarili sa lahat. Nagdikit ang ngipin ni Fang Kun at mabangis na pumunta sa Brazil. Pagkatapos ay itinulak niya ang enerhiya sa kanyang kamay, at ang apoy sa Brazil ay naging mas mabangis. 10 minuto lang, magiging coke na ang walang kwentang mabahong paa mo. Pagkatapos ay mabangis niyang inilagay ang Brazil ng direkta sa hangin patungo sa Aaron's feet. Sa maikling panahon, inihaw ng apoy ang mga binti ni Aaron. Sa pagmamasid sa apoy na nagninangas sa Aaron, ang lamig sa sulok ng bibig ni Fang Kun ay naging mas malalim at mas malalim. Haha, haha. Tinitingnan ang paglundag ng apoy, ang galit sa kanyang puso ay pinakawalan sa oras na ito, at si Fang Kun ay tumawa ng malakas. Kung ikukumpara sa baliw na si Fang Kun, si Aaron ay ngumiti lang ng mahina, bahagyang gumalaw sa kanyang kamay, at isang piraso ng enerhiya ang dumaan sa dantian hanggang sa kanyang mga paa, pinoprotektahan ang mga meridian. Anong kakaibang poison powder ang maaaring talagang ikulong ang paglilinang para sa iba, ngunit ano ang pagkakaiba ng Aaron, ang nakatagong malaking Poison King, at inuming tubig? Pinaglalaroan lang sila. Nang makitang lalong umuunlad ang apoy, ngumiti si Fang Kun na may kasiyahan, "Kamusta na? Masaya ba? Maging masaya ka lang." Ngumisi si Aaron. "Natutuwa akong tuwang-tuwa na makita kang tanga kaysa magdusa sa yelo at apoy dito, ngunit ito ay mga pampaganya lamang," sabi niya, marahan niyang sinulyapan ang mga tauhan niya. "Sa tingin mo nakita mo na ba ang bago mong cellmate nang pumasok ka? Siya ang main course mo." Pagkababa ng boses ay tumango rin ang lalaking tinitigan niya bilang tugon, at saka naglakad palabas na may malungkot na ngiti. Nang lumabas ang kanyang mga tauhan, marahang kinamot ni Fang Kun ang mukha ni Aaron gamit ang kanyang kamay habang nakatingin sa nagninangas na apoy. Pagkatapos ay umupo siya sa katabing upuan at pinag-cross ang kanyang mga paa. He was very proud. "Introduce your new cellmate." Fu Tian. Siguro hindi mo kilala ang lalaking ito at hindi mo pa naririnig ang pangalang ito, ngunit maaaring narinig mo na ang kanyang palayaw. Ang mamamatay tao ng mundo ng disyerto. "Sorry, hindi ko pa naririnig." Umiling si Aaron at ngumiti. Hindi nagalit si Fang Kun, ngunit puno ng pangungot siya, "Hindi mahalaga kung hindi mo siya kilala. Anyway, may oras ka para makilala siya mamaya. May nakalimutan akong sabihin sa iyo. Bagamat may lason ang Kiju powder, kalahating oras lang ang bisa nito. Sa madaling salita, pagkatapos ng kalahating oras, hindi lang tuluyang mawawala ang toxicity mo, kundi majay gising ang bago mong cellmate." Pagkababa ng boses ay biglang tumunog ang kadena. Obviously, dapat itong lalaki ang huminto para makalas ang kadena ng lalaki. Pagkatapos makipag-ugnayan kay Fang Kun ngayon, na may Aaron's IQ, halos alam na niya kung ano ang gusto niyang gawin. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa isang normal na tao kung siya ay nakakulong sa isang saradong kapaligiran ng mahabang panahon? Nakangiting tanong ni Fang Kun. Ang mga tao ay emosyonal na mga hayop. Kapag sila ay nasa isang saradong kapaligiran sa loob ng mahabang panahon, ang mga tao ay magsisimulang sugpuin. Dahan-dahan, ang pagsupil na ito ay patuloy na lalawak, at ang mga damdamin ng mga tao ay magsisimulang gumuho at pumasok sa estado ng kabaliwan at lahat ng uri ng imahinasyon. Hanggang sa huli, sila ay mababaliw o maging abnormal. Mayroong dalawang uri lamang ng mga tao na manatili sa kulungang ito ng mahabang panahon, maaaring marupok ang pag-iisip at baliw, o malakas ang psikolohikal at sa wakas ay abnormal. Ngumisi si Fang Kun. Ngumiti si Aaron, malinaw naman, anong mamamatay tao sa mundo ng disyerto ang huli? Tama. Tumango si Fang Kun at tumango, sa sirang kulungang ito,
Lagi akong nag-iisa, lahat ng uri ng negatibong emosyon na may isip mo, gaya ng kalungkutan, katahimikan, at maging ang takot, ay patuloy na umuusbong. Sa paglipas ng panahon, ang mamamatay tao ba ay parang isang mabangis na hayop na nakakulong sa isang makitid na espasyo? Ngumiti si Han Sanyi, lumabas ang tigre sa hawla, kaya pumapatay siya kapag nakakita siya ng buhay. Hindi, marahang umiling si Fang Kun. Sabi mo, ito ay isang tigre na matagal nang nakakulong, hindi isang tigre na mas matagal na nakakulong. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa kanya? Sa pagsasalita tungkol dito, hindi lang si Fang Kun, kundi pati na rin ang ilang lalaking gwardya sa malapit ay hindi napigil ang matawa. Tama rin ang sinabi niya, kung isa lang itong killing machine, sino ang hahanapin ni Fang Kun? Kailangan ba niyang dalhin ang sarili niya sa kulungan? Malinaw, ang tinatawag na mamamatay tao ay dapat magkaroon ng kanyang mga espesyal at lubhang malupit na pamamaraan, at mas masakit pa kaysa sa tinatawag na yelo at sunog na parusa sa ngayon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!